Nang makita ng Skeleton King ang mga kalaban at marinig ang utos ng ating bida na lipulin silang lahat, agad nitong hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban, sa isang nakakakilabot na pagbugso ng lakas. Pinakawalan niya ang Godslaying skill at ibinagsak ang isang mapaminsalang atake sa mga Shadow Warriors sa harap niya. Sa sandaling tumama ang suntok, tuluyan ang nawasak at naglaho ang mga kalaban, hindi nagtagal, ibinuka ng Skeleton King ang kanyang bibig at muling naghanda ng isa pang kakayahan, ang Elemental Riot. Nang mabuo na ang kapangyarihan, nagpakawala ito ng isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya patungo sa isa pang grupo ng mga kaaway, at sa isang malakas na pagsabog, tuluyan ring napuksa ang mga nasa kabilang panig. Sa ganitong paraan, walang tigil ang pagpatay at pagwasak ng Skeleton King sa bawat aninong hamarang sa kanyang daraanan. Samantala, ang iba pang mga sundalong kalansay ay sumugod na rin ng todo, gamit ang charge skill. Ang mga Skeleton Horsemen ay rumatsyada ng napakabilis at direktang bumangga sa hanay ng mga kalaban, walang awang pumapatay at pumuputol sa kanila. Dahil pinalakas at binigyan ng elemento ng Lake General, naging napakalakas na mga Skeleton Warriors, ang iba ay nagpapakawala ng kidlat upang lipulin ang kaaway, ang iba naman ay sinusunog ang mga lumalapit gamit ang matinding apoy. Isa-isa, bawat kalansay ay gumamit ng kani-kanyang elemental attacks at walang awang nilipol ang lahat ng nasa harapan nila. Mula sa malayo, pinagmamasdan nito ng ating bida at napangiti ng may kumpiyansa, mukhang hindi naman pala ganoon kapanganib ang pagsubok para sa pangalawang origin skill, mahina ang bulong niya. Sa kabilang banda, tuluyan ang natulala at nanigas ang matandang si Gui Fu habang nakikita ang sunod-sunod na pagkawasak ng kanyang hukbo. Sa sobrang gulat at hindi makapaniwala sa lakas ng binata, nag-isip siya sa sarili, paano nangyari ito, anong klaseng halimaw ang batang ito, kaya ba niyang patayin ang lahat ng 100,000 na sundalo? Napuno ng matinding galit ang matanda, sa tindi ng kanyang puot, unti-unti nang nagkabasag-basag at nagkaroon ng mga bitak ang mismong espasyo at hangin sa paligid ng labanan. Nakita ito ng ating bida at mapang-asar ng ngumiti, kaya pala hindi ka makakilos ng direkta. Ito lang pala ang paraan para ilabas mo ang inis mo. Mukhang pasado na ako sa round na ito. Galit na galit yata ang matandang yon. Sa sandaling sabihin yun ng ating bida, biglang kumislap at umilo ng matindi ang primal rune sa kanyang kamay. Muli itong naglabas ng napakalakas na enerhiya at may lumitaw na isa pang blood source sa harap niya. Nang makita ito, seryoso at tiwala na sinabi niya, gaya ng inaasahan ko, dumating na rin. Sa sandaling damay kitang dugo sa katawan niya, sumabog muli ang napakalakas na kapangyarihan at agad na lumabas ang notification ng sistema para sa ikalawang rune. Strong Army, na-upgrade na ang skill, gumagamit ng Soul Power ang Strong Army, sa loob ng 5 minuto, ang user at lahat ng summon ay makakatanggap ng 200% dagdag na base attributes at lahat ng atake ay magdudulot ng karagdagang 500% damage. Ang lawak ng pagpapalakas ay nakadepende lamang sa antas ng kaluluwa ng gumagamit. Habang aktibo ang skill, ang pagpatay sa mga kaaway ay nagbibigay ng kaluluwa upang mapunan ang ginamit na soul power at mapataas pa ang soul level. Matapos ma-upgrade ang ikalawang rune, automatikong nagsimulang humigop ng liwanag ang katawan ni Lin Moyo at dinala siya palabas ng lugar. Nagulat siya at napabulong, kaya pala, kapag na-upgrade na ang origin rune, automatikong matatapos ang pagsubok. Sa isang iglap, napatapon siya palabas ng espasyo at dumiretso sa isang lihim na kaharian o secret realm. Pagtingin niya sa paligid, hindi makapaniwala siyang nagsalita, nakabalik na ako. Hindi lang daw alang rune ang na-upgrade niya, kundi pati ang kanyang kaluluwa ay naging mas matibay at malakas pa kaysa dati. Habang sinasabi niya yun, may naamoy siyang mabangong amoy, siya, nagtaka siya at lumingon. Pero nang tumingin siya sa likuran, may nakita siyang matandang nakaupo sa loob ng isang maliit na kubo, agad na nag-isip si Lin Moyo, isang matanda, hindi, iba ito, wala siyang masamang intensyon o puot sa akin. Nang makita siya ng matanda, ngumiti ito ng mainit at kumaway, halika rito, umupo ka at makisama sa akin uminom ng tsaa. Dahil sa anyo at presensya nito, agad na yumuko ng may paggalang ang ating bida, isang malaking karangalan na makilala kayo, Senior. Sinunod niya ang paanyaya at pumasok sa kubo, kinuha niya ang tasa at akmang iinom sana, pero sa sandaling naamoy niya ang bango nito, nanigas siya sa gulat. Ang tsaang ito, napakabango at parang tumitibay pa lalo ang aking kaluluwa, kahit ang tsaang gawa ni Teacher Mang An ay hindi makapapantay dito, namanghang sabi niya. Humigop naman ang matanda at mahina nagsalita, alam kong napakaraming katanungan ang gumugulo sa iyong isipan, bata,
Ang matandang nakatagpo mo doon ay si Guifu, siya ang inatasan kong magbantay at mamahala sa trial space. Dahil dito, naging seryoso ang isip ni Lin Moyo, kaya pala, ibig sabihin, ang matandang ito ang tunay na makapangyarihan na kayang pumatay ng libu-libong eksperto sa isang kumpas lang ng kamay. Napansin ko rin na sinusubukan gayahin ni Guifu ang ugali niya. Pero bakit gusto akong patayin ni Guifu? Tumingin ang matanda sa kanya at seryosong sinabi, ang pagpasa mo sa pagsubok ay patunay ng iyong galing, bilang gantimpala, sasagutin ko ang isang katanungan mo. Agad na naging alerto at seryoso ang ating bida, Senyor, nais ko pong malaman, bakit po gustong patayin ni Guifu ang inyong lingkod? Sa sandaling itanong yun ni Lin Moyo, tahimik na ibinaba lamang ng matanda ang kanyang tasa at hindi sumagot agad, naguluhan ng binata kung bakit biglang tumahimik ang nakatatanda, pero hindi siya umimik. Kinuha ng matanda ang tsarera at muling nilagyan ng laman ang tasa, nang mapuno ito, humigop ulit siya at saka nagsalita ng may bigat at seryoso, dahil nangako ako, aalamin mo ang katotohanan. At doon na ipinaliwanag ng matanda ang lahat, alam mo naman na ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa dugo ng origin bird, hindi ba? Maging ang primal runes, origin skills, o primordial skills, lahat ito ay nag-uugat sa lahi ng ibong yun. Kapag isa lang ang pinag-aralan mong origin skill, hindi naman gaanong kalaki ang epekto, pero kapag marami kang pinag-aralan at pinaghalo, tumitig siya ng diretso sa mata ng binata, may posibilidad na magsama-sama ang mga ito at bumalik sa pinagmulan o tinatawag na ancestral source. Labis na namang hasilin Moyo habang nakikinig sa bawat salita. Bumalik sa pinagmulan, upang buuin muli ang dugo ng origin bird at mabuo ulit ang siyam na primordial skills, pero bata, hindi ito kasing dali ng iniisip mo, ang mga origin skills ay pira-piraso na lamang at maliliit na bahagi ng dugo ng ibon, ang akalaing mabubuo mo ulit ang lahi gamit lang ang mga pira-pirasong iyon ay parang pangarap na imposibleng mangyari. Tinitigan siya nito ng mariin, kahit hindi mabuo ang buong dugo, may pag-asa pa ring makamit ang tunay na primordial skills, kung isa lang ang mayroon ka, sobrang hirap at halos imposible, pero kung marami kang hawak, pwede mong paghambingin, pag-isahin, at unawain ng sabay-sabay, doon may pag-asa. Nagulat lalo ang ating bida at nagtanong, pero dahil lang sa posibilidad na yon, bakit kailangan pa akong patayin ni Guifu? Itinaas ng matanda ang dalawang daliri, isa ng tanong ang nasagot ko, ito na ang pangalawa. Hindi natigilan si Lin Moyo at tumingin ng matatag sa matanda, dahil tinahak ko na ang landas na ito, hinding-hindi na ako tatalikod, kahit gusto akong patayin ni Guifu, lalo lang akong titibay. Titibay ako hanggang sa punto na kailangan na lang niya akong tingalan. Ngumiti ng bahagya ang matanda at bamulong, mabuti, may potensyal ka pang matuto. Sa sandaling sabihin yon, itinaas niya ang kamay at gumamit ng mahika, sa isang kisap mata, dinala na palabas si Lin Moyo at ibinalik sa kanyang pinanggalingan. Pagdating niya, hindi makapaniwala siyang napabulalas, nakabalik na ako, sa Meteor Continent. Samantala, matapos paalisan ng binata, tumingin ang matanda sa kawalan at malamig na nagsalita, Guifu, may mga butas man sa batas, hindi ibig sabihin ay pwede mo itong abusuhin ayon sa gusto mo, ang parusang ibinigay ko ngayon ay maliit pa lamang, pero kung mauulit pa ito, magiging abo ka na lang. Sa sandaling mabigkas ang mga salitang yon, biglang kumulog ng malakas at tumama ang kidlat diretso kay Guifu na nasa malayo. Matapos parusahan ng masungit na matanda, bamulong ang nasa loob ng kubo, sana naman, hindi mo ako bibiguin, bata. Bumalik sa Meteor Continent, seryosong inisip ni Lin Moyo ang lahat ng nangyari, marami akong natutunang sinaunang lihim sa pagpunta ko sa Secret Realm, pero marami pa ring bagay na hindi ko maintindihan, napaisip siya, kaya ito ni Antair, agad niyang kinuha ang Dragon Skill ni Antair mula sa kanyang inventaryo, wala nang saysay ang mag-isip pa, desididong sabi niya, bakit pa ako magtataka kung pwede ko namang tanungin siya ng diretso.